Ang pelikula ay nagbubukas sa malayong hinaharap, kung saan ang isang pandaigdigang sakuna na dulot ng walang pigil na pagsasamantala sa Earth ay muntik nang mapuksa ang sangkatauhan. Ang natitirang mga tao ngayon ay naninirahan sa isang kolonya ng kalawakan na tinatawag na Kepler-209, kung saan ang mga kondisyon ng pamumuhay ay hindi partikular na kaaya-aya. Ang isa pang pangunahing isyu ay ang mga kolonista ay hindi makapag-anak dahil sa mataas na antas ng radiation. Bilang resulta, isang misyon na tinatawag na Ulysses ang ipinadala upang matukoy kung ang Earth ay angkop na ngayon para sa paninirahan at kung maaari nang magkaanak ang mga tao doon. Gayunpaman, nawala ang pakikipag-ugnayan sa ilang sandali pagkatapos nilang mapunta sa Earth at walang karagdagang komunikasyon na natanggap. Pagkalipas ng 15 taon, ang pangalawang misyon na pinangalan ng Ulysses 2 ay inilunsad sa Earth kasama ang 3 astronaut, sina Blake, Tucker, at Holden. Ang misyon na ito ay mahalaga para kay Blake dahil determinado siyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ama na miyembro ng unang ekspedisyon. Ang destinasyon ng Ulysses 2 ay isang mudflat malapit sa Henderson Hub, isang kritikal na istasyon ng pagsukat na nagpapadala ng data pabalik sa Kepler-209. Sa kasamaang palad, ang pagpasok sa Earth ay mas mahirap kaysa sa inaasahan at ang space capsule ay bumangga sa isang tidal flat malapit sa isang weather beacon. Pagkatapos ay lumangoy si Blake sa pampang ng buong lakas at nagsimulang hanapin ang kanyang mga kasama. Sa beach, natuklasan niya si Holden, ngunit patay na siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa nasirang kapsula at natuklasan si Tucker. Buhay pa rin siya ngunit nagtamo ng malubhang pinsala sa binti na iniwan si Blake na namamahala sa kanilang misyon. Napagtanto din ng dalawa na wala ng anumang radiation sa Earth, ibig sabihin, ang planeta ay maaari ng tirahan ng mga tao. Susunod, nagsimulang mag-explore si Blake at nagsimula sa pamamagitan ng pagsubok sa tubig gamit ang isang biometer kung saan nakita niya ang mga palatandaan ng buhay. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang hayop na kahawig ng isang jellyfish, ngunit habang sinusubukan niya itong tignan, bigla nitong inatake ang kanyang pulso. Buti na lang at may mga gamit pang medikal si Blake at mabilis itong inispray sa kanyang sugat. Sa sandaling ito, tumawag si Tucker upang bigyan siya ng babala tungkol sa isang paparating na bagyo at hinihimok siyang bumalik. Sumang-ayon si Blake, ngunit hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng makapal na ulap at ang kanyang paningin ay ganap na natatakpan. Sa gayon ay nagpaputok si Tucker ng isang flare sa kalangitan at ginamit ito ni Blake upang mag-navigate sa kanyang daan pabalik sa pod. Gayunpaman, habang papalapit siya sa pod, napansin niya ang isang grupo ng mga taong nakamaskara na hinihila si Tucker palayo. Narinig ni Blake ang kanyang kaibigan na sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang kakayahan para makialam. Ginagamit niya ang saklaw ng kanyang baril upang subaybayan ang sitwasyon, ngunit may tumambang sa kanya sa likuran at pinatulog siya. Maya-maya, ang 2 astronaut ay nagising sa isang butas na puno ng tubig. Napagtanto ni Blake na lumalala ang mga pinsala ni Tucker, kaya umakyat siya para tingnan ang butas. Sumisigaw siya para humingi ng tulong na sinasabing malapit nang mamatay ang kanyang kaibigan. Ngunit walang pumapansin sa kanya at mabilis siyang nadulas at bumagsak muli sa tubig. Maya-maya, may naghagis ng lubad sa butas na hinablat ni Blake at ginamit para makaalis. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliit na komunidad ng mga tao na tinatawag na The Muds. Kasunod nito, agresibong kinalagkad ng mga tao si Blake at hiniling na gamutin niya ang isang nasugatan na lalaki. Sinusubukan niyang ipaliwanag na kailangan niya ang kanyang mga medikal na supply na nasa pod, ngunit hindi sila nakakaintindi o nagsasalita ng Ingles. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Narvek na marunong mag-Ingles. Inilarawan ni Blake ang sitwasyon at pumayag si Narvek na akayin siya sa pod. Pagdating nila doon, hinanap ng ating bida ang mga medikal na supply, ngunit napansin niya na ang lahat ng teknolohiya ng ship ay nasira. Sinimulan ni Blake na gamutin ang nasugatan na lalaki habang palihim na nagtatago ng ilang gamot sa kanyang damit. Pagkatapos ng kanyang trabaho, siya ay itinapon muli sa hukay. Ginagamit ni Blake ang pagkakataong ito para ibigay ang gamot kay Tucker at ipinaliwanag niya na may nakita siyang mga paslit at bata rito na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay mayabong. Iginiit niya na ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay hanapin ang biometer at magbigay ng signal kay Kepler para sa tulong. Gayunpaman, nagsisisi na ipinaalam sa kanya ni Tucker na hindi niya ito makakasama dahil lumala ng husto ang kanyang kondisyon. Nagpasya siyang uminom ng lason at wakasan ang kanyang buhay kaysa magtiis ng higit pang sakit. Nang marinig ito, si Blake ay nabigla at pilit na pinipigilan siya. Ngunit tumanggi si Tucker na makinig at nauwi sa pagkuha ng lason.
Nadurog nito ang kanyang puso at siya ay bumagsak, umiiyak sa katawan ng kanyang namatay na kaibigan. Maya-maya, biglang tumaas ang tubig at napuno ang butas na nagudyok kay Blake na umakyat at sumigaw ng tulong. Mabuti na lang at bago pa siya malunod ay nailigtas siya ng lalaking dati niyang ginamot. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isa sa mga bangka ng kolonya bago inalis ang walang buhay na katawan ni Tucker mula sa hukay. Kinaumagahan, habang nagsisimula ng humupa ang tubig dagat, muling itinapon si Blake sa balon. Napansin niya ang kanyang pulang bag na naglalaman ng biometer sa mga kamay ng isa sa mga bata at hiniling niya na ibalik ito. Gayunpaman, sinimulan siyang kutsain ng mga pasaway na bata sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanya. Nang maglaon, binisita siya ni Mela, isang mabait at magiliw na batang babae. Pagkatapos ay gumuhit si Blake ng ilang larawan sa dingding at sa kabila ng hadlang sa wika, nagawa niyang makipag-usap sa batang babae. Di nagtagal pagkaalis ni Mela, maraming babae at sanggol ang itinapon sa butas sa tabi ni Blake. Nagulat siya nang makarinig siya ng mga putok ng baril at hiyawan mula sa labas. Sumilip si Blake mula sa butas at laking gulat niya nang makitang ang pamayanan ay inaatake ng isang grupo ng mga armadong tao. Maraming tao ang napatay sa kaguluhan at ang iba ay dinukot, kabilang si Mela na nakuha ang pulang bag. Pagkaalis ng mga umaatake, lumitaw si Narvak at tinulungan si Blake at ang iba pang kababaihan na makalabas sa butas. Pagkatapos ay ipinahayag na si Mela ay kanyang anak at nagpasya siyang iligtas siya. Sinundan din siya ni Blake at ipinahayag ang kanyang pagpayag na tulungan si Narvak, ngunit hindi sigurado ang huli kung mapagkakatiwalaan niya ang estranghero na ito. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mga hiyawan sa di kalayuan at nagmamadaling tinungo ang tunog. Pagkatapos ay umakyat sila sa isang bato at pinapanood ang mga kinuhang tao na dinadala sa isang barko. Desperado, hiniling ni Blake kay Narvak na magpaputok ng flare gun para makaabala sa mga armadong lalaki. Ngunit tumanggi ang huli dahil balak niyang direktang atakihin ang mga lalaki. Nang walang ibang mga opsyon, pinatumba ni Blake si Narvak at mabilis na pinaputok ang flare. Nakuha nito ang atensyon ng mga lalaki sa barko na patungo sa pinanggalingan ng beacon. Sinasamantala ang sitwasyon, sumisid si Blake sa tubig at umakyat sa barko kung saan sa wakas ay nakita niya ang pulang bag. Ngunit bago niya ito maabot, ang mga lalaki ay bumalik sa barko na nagudyok sa kanya na makisama sa mga bilanggo. Hindi nagtagal, nakarating silang lahat sa isang pasilidad kung saan dinadala ang mga bilanggo sa harap ng isang walang awa na gwardya na nagngangalang Peleng. Pinapaalis niya ang mga lalaki sa trabaho habang dinadala ang mga babae sa isang cabin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin ni Peleng na si Blake ay hindi lokal at nagpasya na dalhin siya sa pinuno ng barko, si Gibson. Nang makilala ni Gibson si Blake, binati niya ito at ipinaliwanag na matagal na nilang hinihintay ang pagdating nito. Naglingkod siya sa ilalim ng ama ni Blake bilang bahagi ng unang misyon ng Ulysses at nakilala si Blake noong bata pa siya. Pagkatapos ay ibinunyag ng lalaki na noong una silang dumating sa Earth, ang mga taong putik ay mainit na binati sila at ang ama ni Blake ay napakalapit sa kanila. Gayunpaman, isang araw, nagrebelde sila, sinira ang Ulysses pod at sinabutahe ang mga sistema ng komunikasyon nito. Napatay din pala nila ang ama ni Blake sa kaguluhan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gibson na siya ay gumagawa ng isang napakalaking dam mula sa nasirang ship at ginagamit ang turbine nito upang makabuo ng kuryente. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan, maaaring mabuhay ang kolonya ng Kepler sa Earth kung babalik sila. Sa puntong ito, dumating ang isang batang lalaki na nagngangalang Neil at pinutol ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay ipinakilala ni Gibson si Blake sa batang lalaki na ipinaliwanag na siya ay kanyang anak. Nataranta si Blake dahil mukhang lokal ang bata, kaya nilinaw ni Gibson na inampon niya si Neil pagkatapos pakasalan ang kanyang ina. Kasunod ng pag-uusap na ito, dinala niya si Blake sa kanyang cabin kung saan siya ay maaaring maligo sa mainit na tubig at matulog sa isang mainit na kama. Nagpapasalamat si Blake sa kanya ngunit kapag siya ay nag-iisa, naalala niya ang mga lumang alaala ng kanyang ama at naging emosyonal. Kinaumagahan, pagkatapos maligo si Blake, napansin niyang may dugo sa pagitan ng kanyang mga binti at napagtanto niyang fertile na siya ngayon. Nang maglaon, ipinakilala siya ni Gibson sa isang grupo ng mga batang babae na sumalubong sa kanya sa isang rehearsed na kanta. Pagkatapos ay sinabi ni Blake sa kanila ang tungkol sa kolonya ng Kalawakan at nagulat na makita si Mela sa mga estudyante. Gayunpaman, mukhang hindi masaya ang batang babae na narito. Kasunod ng klase, naglibot si Blake sa pasilidad at naabutan si Neil. Inihayag niya na hindi siya pumapasok sa mga klase dahil binibigyan siya ng kanyang ama ng pribadong mga aralin.
Ang dalawa ay nagsimulang magbonding at binanggit ng bata ang isang lalaki na nagngangalang Christopher Columbus na nagturo sa kanya tungkol sa mga puno at kung saan siya ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga tubo ng mga barko. Nang marinig ito, nagulat si Blake at nagpa siya na alamin ang tungkol sa misteryosong tao. Nang maglaon, kinuha niya ang mapa ng barko at pumunta sa cabin ng lalaking binanggit ni Neil. Pagdating niya sa pinto, laking gulat niya nang makitang ama niya iyon. Sa puntong ito, lumitaw si Gibson at nagsimulang bigyang katwiran ng kanyang kasinungalingan na nagpapaliwanag na ang kanyang ama ay isang leader ng rebelde dahil umibig siya sa isang babaeng Mud. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok si Blake upang makilala ang kanyang ama pagkatapos ng 15 mahabang taon. Nagpalitan ng emosyonal na yakap ang dalawa, ngunit nabigo at nasaktan si Blake na ipinagkanulo ng kanyang ama ang misyon at iniwan siya. Sinasabi lamang ng matanda na ang mga residente ng Kepler ay hindi na dapat bumalik sa Earth upang maiwasang maulit ang mga nakaraang pagkakamali. Nang marinig ito, labis na nasaktan si Blake at lumuluha siyang lumabas. Nang maglaon, kinausap niya si Gibson at ipinaalam sa kanya na fertile na siya ngayon. Ipinaliwanag niya na ang kailangan lang niya ay ang kanyang biometer para makipag-ugnayan sa Kepler at may bahagi ang balita. Tunay na masaya si Gibson sa balita at nangako siyang mabawi ang biometer na kasalukuyang nasa kamay ng kanyang mga tauhan. Kinagabihan, habang naghahapunan si Blake kasama si Gibson at ang kanyang pamilya, biglang namatay ang mga ilaw. Hindi nagtagal ay dumating si Peleng at ibinunyag na isang nanghihimasok ang pumasok at nagpatumba ng ilang mga gwardya. Nang marinig ito, naghanda si Gibson na harapin ang nanghihimasok at inutusan niya si Blake na pumunta sa kanyang silid. Ngunit sa daan, nakilala siya ni Narvek na lumalabas na ang nanghihimasok. Pinagbantaan siya ni Narvek ng kutsilyo at hiniling na makita ang kanyang anak, kaya napilitan si Blake na sumunod. Gayunpaman, nang sa wakas ay dumating sila sa silid ng batang babae, may ilang gwardya na lumitaw at pinigilan sila. Pagkatapos ay brutal na binugbog ni Peleng si Narvek at inutusan ng kanyang mga tauhan na kunin siya. Bago siya hilahin, naibulong niya kay Blake na ang mga babae lang ang kinukuha nila. Sa susunod na eksena, si Blake ay ginagamot ng asawa ni Gibson na nagkomento na siya ay may mga mata na katulad ng kanyang ama. Dumating din si Gibson para tingnan siya at humingi ng paumanhin sa nangyari. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Narvek ay dating isa sa kanyang mga bantay bago tumalikod sa kanya noong panahon ng paghihimagsik. Tinanong ni Blake kung bakit pinapanatili niya lamang ang mga batang babae bilang mga hostage at inihayag ni Gibson ang kanyang kakilakilabot na mga plano sa pag-aanak. Ipinaliwanag niya na ang mga batang babae na ito ay magsisilbing mga kasosyo sa sexual sa hinaharap para sa mga astronaut na babalik mula sa Kepler-209 kasama ang kanilang mga anak na naglalatag ng batayan para sa muling populasyon ng Earth. Nang marinig ito, lubos na naiinis si Blake ngunit nagkunwaring hindi nababahala. Maya-maya, pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niyang nagtatago si Mele sa kanyang aparador. Bago pa man sila makapag-usap, kumatok si Peleng sa pinto, nagsasabing may nawawalang bata. Nag-aatubili na pinapasok siya ni Blake, ngunit kahit na naghanap siya sa silid, hindi niya mahanap si Mela. Pagkatapos, out of nowhere, nagsimula siyang gumawa ng mga pagtatangka kay Blake. Mariin niyang tinanggihan siya, ngunit agresibo niyang isinandal siya sa dingding. Sa sandaling ito, nakarinig si Peleng ng ingay na nagmumula sa aparador at kumilos upang tingnan ito. Ngunit hindi siya hinahayaan ni Blake na mahanap ang babae kaya nag-atubili siyang hinila siya sa isang halik. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang manginig si Peleng at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nahimatay siya sa loob ng isang minuto, lumalabas na si Blake ay lihim na naglagay ng isang kapsula ng lason sa kanyang bibig. Sinamantala ang pagkakataon, kinuha niya ang sandata ng gwardya at hinanap si Narvek kasama si Mela. Matapos patumbahin ng ilang gwardya sa daan, dumating ang dalawa sa selda kung saan nakakulong ang mga bilanggo bilang mga alipin at pinalaya sila. Ang mag-ina ay muling nagsama sa isang emosyonal na yakap. Samantala, pinuntahan ni Blake ang kanyang ama na nagturo sa kanya sa isang bintana at may itinuro. Si Gibson ay aktwal na patungo sa Henderson Hub na hindi karaniwan dahil hindi siya umaalis sa kanyang barko. Mabilis na napagtanto ng dalawa na si Gibson ang may dala ng biometer at malamang nagagamitin niya ito para makipag-ugnayan sa Kepler. Ito ay inilaan upang bigyan ng mga kolonista ng isang senyales na maaari silang bumalik sa Earth. Samantala, naganap ang kaguluhan dahil sa ilang taong putik na nakatakas, nakipagsagupaan sa mga security guard. Sumama rin si Blake sa laban at naglabas ng ilang gwardya sa kanyang dinadaanan.
Sa kalaunan ay dumating siya sa Henderson Hub, kung saan nahanap niya si Gibson na naghahanda upang ipadala ang mensahe kay Kepler. Tinangka ni Blake na pigilan siya, ngunit sinunggaban ni Gibson si Neil bilang isang hostage, nagbabantang tatapusin siya kung lalapit siya. Naniniwala si Blake na ito ay isang trick lamang, iniisip na hindi niya sasaktan ang kanyang anak. Ngunit biglang ibinunyag ni Gibson ang isang nakagigimbal na katotohanan, si Neil ang kanyang kapatid sa ama dahil pareho sila ng ama. Binaril at pinatumba pa niya ang ina ng bata kapag sinubukan nitong makialam. Ang barbaric act na ito ay nagpabigla kay Blake at wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang sandata at ipinadala ni Gibson ang data sa Kepler. Gayunpaman, habang siya ay abala, sinamantala ni Blake ang pagkakataon na itulak siya sa tubig. Pagkatapos ay sinakal niya ito sa ilalim ng tubig hanggang sa tuluyang mamatay. Kasunod nito, naiwan din si Blake na walang malay at muntik na siyang malunod. Ngunit iniligtas siya ni Narvok sa takdang panahon at nagsagawa ng CPR para buhayin siya. Pagkatapos nito, si Blake at ang kanyang ama, kasama ang mga taong putik, ay pumunta sa kanilang pamayanan sakay ng isang tugboat. Samantala, nalungkot si Neil sa pagkawala ng kanyang ina, kaya inaliw siya ni Blake. Binigyan niya ito ng kahon ng posporo, isang souvenir mula sa kanyang ama, para ipaalala sa kanya na bahagi siya ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pamayanan kung saan makikita natin ang ilang batang putik na dati nang nakapagtago. Ang mga bata pagkatapos ay sabik na nagmasid sa ilang mga figure na papalapit sa pamamagitan ng fog. Kapag napagtanto nila na ang mga figure ay ang kanilang mga inagaw na magulang, masaya silang sumugod sa kanila na tinapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.